Magandang araw sa inyo mga kapugi. Meron pala tayo ditong solid followers na gustong gusto sa ginawa nating handicraft na gawa sa dahon ng niyog. Nais nyo ditong magpagawa at ipapadala daw sa kanila. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Maaga akong umakyat dito ng bundok mga kapugi para gumawa ng iba't ibang klaseng mga design na gawa sa dahon ng niyog dahil ipapadala ko ito sa isang solid followers natin dahil tuwan-tuwa siya sa mga ginagawa kong handicraft mga kapugi. Pero bago yun, nagsabi na ako sa kanya na mabilis lang itong malanta at yung kulay niya ay mag-iiba, pero sabi niya ay okay lang yun dahil yan daw ang kagandahan ng kalikasan at pinaliwanag ko din sa kanya na ginagawa ko lang ito para may gagamitin tayo dito ng panandalian dito sa ating kubo. Ang kagandahan daw kasi sa akin ay pinapakita ko ang pagiging survival dito sa taas ng bundok gamit itong mga nalalaman ko dahil daw sa mga panandalian kong mga gamit na nagawa ay nakakaraos na at nakakatipid pa. Yan daw yung Pinoy talent na out of scratch ay unique daw sa kanya, kaya labis naman akong natuwa sa mga sinabi sa akin ng ating solid followers mga kapugi. Binabahagi ko lang po yung aking mga nalalaman at hindi ko po masasabi na talento yung aking mga ginagawa dahil nakikita ko lang din po ito at pinapanood sa iba. Siguro mabilis lang po tayong matuto sa mga ganitong gawain at nung malapit na ako dito matapos sa paggawa ng pamaypay ay bumuhos naman dito ang ulan, pero mayat maya ay tumigil naman at natapos na din ako dito sa paggawa ng pamaypay. Ang sunod ko namang ginawa dito ay ang paggawa ng basket mga kapugi. Ilang beses ko na ito pinapakita sa aking mga vlog at gumagawa lang din ako nito kapag tayo ay nagluluto at kulang yung kagamitan natin dito sa taas ng bundok. Dito ako lagi naglalagay ng pagkain mga kapugi. Kapag natuyo na ito at nag-iiba na ng kulay ay magagamit pa din natin dahil ang ginagawa ko dito ay pinapatungan ko ng kawali at kaldero at minsan ay ginagamit ko din ito sa paghakot ng uling kapag tayo ay nagsasaing. Bago ito masira ay umabot ito ng 7 buwan. Huwag mo lang itong basain at ipapatong sa lupa dahil kapag nangyari yon ay mabilis itong masira. Kapag pinatong mo kasi ito na matagal sa lupa mga kapugi ay binabahayan ito ng anay. At kapag gumagawa ako nito, ang nahihirapan kong parte dito ay ang sa gitna dahil ito yung pinakamabusising gawin mga kapugi at nakakalito kapag hindi mo kabisado. Kapag nagkaroon ka ng mali dito ay magiging pangitingnan kapag natapos mo na ito at hindi na pwede ulitin kapag nabuo mo na. Kaya habang naghahabi ka nitong dahon ay kailangan tama ang pagkakalagay mo dito at nabuo ko na din dito sa wakas ang ating ginawang basket mga kapugi. Ginupitan ko lang dito ang mga sobra para lalo pang gumanda. Sunod naman ay gumawa ako dito ng isang basket na kakaiba. Binilang ko ang bawat dahon nito para sigurado magkaparehas itong dalawa. Nakagawa na rin ako nito nakaraan habang gumagawa ako dito ng DIY ubin mga kapugi. Dahil sa wala tayong gamit sa paghakot ng lupa ay naisipan kong gumawa ng basket na gawa sa dahon ng niyog. At laking tulong din ito sa paggawa ko ng DIY ubin dahil sa marami akong nahakot na lupa papunta dito sa ating kubo. At hindi lang lupa ang pwede ilagay dito. Pwede rin itong gamitin pugad ng manok. Dapat medyo malaki ang paggawa mo nito para kumasya ang katawan nito. At pwede din na kahit na ano ang ilagay natin dito mga kapugi. Nakadepende sa kung paano natin ito gagamitin. At habang gumagawa ako dito ng basket ay bumuhos na naman dito ang malakas na ulan. Pero hindi naman ito nagtagal dahil sa ito ay dumaan lang. At yung dalawang bilog na ginawa natin kanina dito ay pinagsama ko na para makabuo tayo dito ng basket na matibay mga kapugi na kahit na mabigat na bagay ay pwede natin ditong ilagay. At ang una kong hinabi ay ang gilid nito para mabuo kaagad ang katawan ng ating basket. Ito yung medyo matrabahong gawin mga kapugi dahil dalawa yung bilog na ating ginawa dito. Sa procedure naman sa pagsarado ng ilalim ng basket ay parang gumagawa ka lang din ng sombrero. Kaso habang gumagawa ako dito ay naisipan ko dito mag live sa Blue Up at doon ko yan tinapos sa live mga kapugi. Kaya pagkatapos ko mag live doon, ito naman yung sunod kong ginawa, ang paggawa ng sombrero. Lagi nyo rin ito nakikita sa mga vlog ko mga kapugi at marami na rin akong tutorial na nagawa. Sa mga gustong matuto nito ay hanapin nyo na lang yung mga tutorial kong video. Ito yung lagi kong ginagamit sa taas ng bundok mga kapugi dahil may presko ito sa ulo at sobrang gaan kapag natuyo na ito. Matagal din itong masira basta hindi lang lagi ito nababasa. Pansinin nyo yung sinusuot ko ngayong sombrero. Nakaraang taon ko pa ito ginawa pero hanggang ngayon ay ginagamit ko pa. Nakagawa ulit ako nito nakaraang araw kaso itinabi ko na muna dahil inantay kong matuyo itong dahon. Medyo mabigat kasi sa ulo kapag presko pa kaya yung tuyo na muna na sombrero yung sinusuot ko dito at unti-unti ko nang nabubuo itong ating ginawang sombrero mga kapugi. Hinigpitan ko lang dito ng maayos para maganda naman siya tingnan at dito ko lang sinuksok yung dulo ng dahon sa labas tapos yung mga sobra na hindi na natin kailangan ay pinutol ko na at natapos na ako dito sa paggawa ng sombrero mga kapugi. At ito yung aking mga nagawa galing sa dahon ng niyog, pamaypay, sombrero at dalawang basket. Ito yung ipapadala natin sa ating solid followers mga kapugi. At pagbaba ko dito ng bundok ay pinabalot ko na kagad dito sa aking asawa. Dahil wala kaming dyaryo ay kalendaryo na lang yung ginamit namin dito.
At kung nagustuhan nyo ang aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakabot itong aking video. So paano mga kapugi, hanggang dito na lang muna. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Shoutout nga pala kay Suka. Ayun na. Alis. At yun naman po mga kapugi, maraming salamat.